South Korea, posible nga bang mag-transfer ng mga medium-range surface-to-air missile sa Pilipinas? Isa nga po ang South Korea sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil kaalyadong bansa rin ng Pilipinas ang South Korea at gumagamit din ito ng mga medium-range surface-to-air missile, ay posible nga bang magbigay o mag-transfer din ng ganitong klaseng system ang South Korea sa Pilipinas? Nauna na nga pong nagpahayag ang South Korea mga idol na sinusuportahan nito ang Pilipinas sa modernization program nito. Patunay na nga po dyan ang ilang acquisition project sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Bukod dyan mga idol ay meron pang proyekto para sa mga K136 Koryong multiple launch rocket system na itatransfer sana mula sa South Korea patungong Pilipinas. Kung nagkaroon na nga po ng ganitong plano noon na pag-transfer ng mga K136 Koryong multiple launch rocket system, ay meron nga rin pong posibilidad na makapag-transfer ng medium range surface-to-air missile ang South Korea sa ating bansa. Kung hindi nga po matutuloy ang plano na pag-transfer ng mga missile system, ay pwede rin namang bumili ng missile system ang ating bansa mula sa South Korea. Alam naman nga po natin na magkaalyadong bansa ang Pilipinas at ang South Korea, kaya hindi na mahihirapan ang Pilipinas sa pag-acquire ng mga ganitong klaseng system. Unang-una na nga po sa listahan mga idol ay ang KM-SAM o Korean Medium Range Surface-to-Air Missile. Ito nga po mga idol ay isang South Korean medium range surface-to-air missile system na dinevelop ng Agency for Defense Development kasama ang technical support mula sa Almas Anti at FACEL. Ito nga po ay binase sa technology mula sa 9M96 missile na ginagamit ng S-350E at ang S-400 missile system. Ang missile nga po nito mga idol ay may bigat na 400 kg, may habang 4.61 meters at diameter na 275 mm. Ang makina nga po nito ay solid fuel rocket motor. Ito nga po ay may operational range para sa Block 1 na 40 km, habang sa Block 2 naman ay 50 km. Ang flight ceiling naman ng Block 1 ay 15 km, habang sa Block 2 ay 20 km. Pareho naman nga po silang may maximum speed na Mach 4.5 hanggang Mach 5. Haba ang guidance system naman ito ay inertial guidance na may mid-course updates gamit ang data link terminal active radar homing. Sa kasalukuyan, ang Republic of Korea Air Force lamang ang nag-ooperate ng missile system na ito. Sila nga po sa kasalukuyan ay merong 19 na batteries at meron pang 6 na in-order. Habang future operators naman ito mga idol, ang Royal Saudi Air Defense Forces na nag-order ng 10 batteries. Gayun din nga po ang United Arab Emirates Army na nag-order naman ng 12 batteries. Mga idol, isa nga po ang Korean Medium Range Surface-to-Air Missile sa pinaka-reliable at pinaka-durable na missile system sa buong mundo. Malaking bagay nga po mga idol kung ganitong klaseng missile system ang mapupunta sa ating bansa. Kung hindi nga po papalarin na may transfer ang missile system na ito sa Pilipinas, ay may option nga po ang ating bansa na bumili mismo mula sa South Korea. Ito nga po mga idol ay isang alternatibo lamang, habang ang pinaka-plano talaga ng ating bansa ay mag-transfer mula sa Japan. Nauna na nga po nating ibinalita mga idol na ang Pilipinas at ang Japan ay pumirma ng agreement kung saan nakasaad dito na tutulong ang Japan sa Pilipinas upang palakasin ang ating militar. Kabilang nga po sa agreement na ito at sa napag-usapan ang pag-transfer ng air defense missile system mula sa Japan patungong Pilipinas. Dito nga po ay marami ring opsyon ang ating bansa mula sa missile system ng Japan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!